salvation. Okay? Salamat ngayong hapon. Parang mag-ulan, pero parang medyo lang, no? Hindi naman. Parang nag-ambo na. Okay? So, sige, tayo tayo please, and let's have our Bible. Let's open our Bible in the book of Ephesians 3:21. Ephesians chapter 3, verse number 21. All right. Chapter 3, verse 21. Book of Ephesians. Okay? Verse 21, sabay-sabay nating basahin ang verse na ito. Read. Unto Him be glory in the church of Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Okay, tandaan niyo po, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. Amen. Lord, salamat ngayong hapon na maibalik namin ang oras, makumplito namin ang time, Lord, sa Sunday, para pa sa inyo. We know, Lord, na hindi po enough ang Sunday morning. We believe, Lord, na ang Sunday afternoon is still Sunday, and gi-require nyo kami, gi-expect nyo kami na ibigay, Lord, ang kumplitong araw. In fact, Lord, portion lang po ito ng oras ng 24 hours. That's why we pray, Lord God, na sana po lahat ng mga members ma-realize nila na hindi lamang Sunday morning, instead, Lord, Sunday afternoon mahalaga din po. Kasi sa hapon, marami kaming ma-learn. Sa hapon, Lord, marami kaming mga lecture na ma-miss namin pag di po kami nagbalik. And we believe, Lord, na bawat teaching, lecture, preaching, ay design nyo po sa aming lahat para mag-grow kami. Kaya sana po, Lord, matuto talaga ang lahat ng mga members na magbalik kami sa hapon. Maraming salamat sa nandito. And we pray, Lord God, na once again, Ikaw siyang mag-enlighten sa amin. Holy Spirit, Ikaw ang aming teacher ngayong hapon. Ikaw siyang magbigay ng knowledge and wisdom na itong mga lecture na ito ay ma-retain po sa aming mga isipan. And mag-contribute ito, Lord, ng spiritual growth po namin. Maraming salamat, Lord, sa aming series lesson. Patuloy kang Lord, mag-guide po sa amin. This I pray in Christ's name. Amen and amen. Thank you. Okay, now ilang Sundays na tayo series po, mga kapatid, about this topic, and hopefully meron na tayong dahan-dahan na nakasaksak ba, Brother Jonathan, yung kanyang USB? Bakit ayaw maggana? Important contrast in the Bible. So may mga contrast, may mga churches na ating pong i-discuss. So naano na po natin? Okay? Yan po, skip na tayo. Okay, first church, kasi apat po ito. Unang klase nga church na mention sa Bible, the church in the wilderness. Amen? So sa ating previous study, the church in the wilderness. Okay? Pangalawa, the church upon the rock, Matthew 16:18. Kaso lang, hindi po ito natuloy, kaya gireject nila ang kanilang Messiah, gireject nila ang kanilang king. Gi-offer na ang king sa kanila, which is the Lord Jesus Christ, pero ang ginawa nila, nireject nila, at pinatay nila ang kanilang Messiah. Kaya ang church na ito ay hindi po nakumplito. Okay? Hindi po nakumplito. Kaya itutuloy po yan, the church upon the rock, doon po sa millennium, sa 1,000 reign of Christ. Okay. Now, pangatlo na church, okay, the church which is the body of Christ. Spiritual church po ito. Spiritual church, lahat ng mga saved ay dito po dilagay. Gilagay po siya ng Holy Spirit. Pagkatapos, gibaptize din po siya ng Holy Spirit. Tapos, gisealed siya ng Holy Spirit the moment he believed the gospel. Okay? And pang-apat, yun po yung the local church. So, okay? So, hindi po lahat na member ng local church, member sa Church of the Body of Christ. Merong member sa local church na hindi member sa Body of Christ. At meron din pong
member ng church, the body of Christ, na hindi po member sa local church. Okay? Ganun po yan, mga kapatid. Okay? Now, kung hindi nila gi-reject ang kanilang Savior, ang kanilang Messiah, ang kanilang King, ang Israel, ito na po, nabuo na po mga kapatid. Nag-reign na po si Jesus Christ bilang King sana. Kaso lang, yun nga, na-postpone, gi-reject po nila. Kaya itutuloy po yan siya sa millennium. Okay? Now, review lang kadali, the Church of the Wilderness, ang kanila pong leader, okay? Wala pong iba, Israelites, ito po, mga Israelite po ito. Mga Hudyo po ito na member dito. Okay? Lahat po Hudyo. Ang kanilang leader ay si Moses. Okay? Paano maging member dito? Kailangan mga lalaki ay i-circumcise. Alright? Kailangan sila. Yun ang entry po nila. Circumcision. Andiyan po sa book of Exodus. What is the church called out from? Saan galing? From Egypt. Okay? From Egypt po ito sila galing. Yun po nag-settle sa panahon po ni Joseph. Tapos naging slave po sila. Yung dumating yung another Pharaoh, nagiging slave po sila. Okay? Hanggang gi-oppress sila, hanggang pinanganak si Moses, okay? At ginamit po siya ng Panginoon na mag-deliver para po sa kanyang mga kanyang bayan, which is the Israel. Okay. What is destination? Saan sila? Papunta, the land of promise, Canaan. Sapagkat gi-promise sa kanila na meron silang sarili nilang lugar, sariling bayan, sarili nilang tao, no? Na i-prosper po sila. Okay, sa panahon pa ni Abraham, gi-promise na po para sa kanila yon. Okay. Now, what are its purposes? To prosper into a kingdom, to become a witness of the true Jehovah, God to all nations. So, yan po ang plano para sa kanila. Bakit po may Israel? Ay gusto ipakilala ng Diyos na meron po siyang bayan. At, okay, si Jehovah po ang kanilang Diyos. Who are its leaders? Okay, walang iba, Moses and Aaron. How does one ceases to be a member? Paano ma-dismember? Disobedience to the law given by God to Moses. So, tandaan natin, wala tayo dito. Hindi tayo kabilang dito. Malayo ito. Okay? At hindi natin pwedeng i-claim yan. Okay? Pangalawang church. Okay? The church upon this rock. Matthew 16:18, and thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Who are its members? Again, mga Hudyo pa rin. Believing Diyos. Ito na yung nag-believe kay Jesus as Messiah, at ito yung mga Hudyo na gibaptize ni John the Baptist. Okay? So mga Hudyo din po ito. Mostly ito, Hudyo po ang mga members. How does one become a member? Kailangan sila mag-undergo ng water baptism of repentance. So yun ang kanilang entry para ma-member sa church upon this rock. Okay? Matthew chapter 3 verse 11. Doon po si John the Baptist nag-baptize sa kanila. What is the church called out from? Saan sila galing? From unbelieving and backsliding nation. So ito yung mga dating Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo na Messiah, pero ngayon, nag-believe na sila, gi-acknowledge nila na si Jesus Christ is King. Someday, maging King nila at kanila pong Messiah. Kaya po, na-member sila sa church na ito. Now, number 4, what is its destination? Ano ang kanilang destination? Saan sila papunta? Kingdom of heaven, earthly, visible, literal kingdom, Davidic kingdom. So, may plano ang Diyos sa kanila na bibigyan sila ng kingdom. Kaso lang, earthly. Tapos, visible. Literal, totoo. Pag sinabing literal kingdom, makikita. Okay? And Davidic kingdom. So, gipromise yan. Gipromise yan ng Diyos sa kanila, magkaroon sila ng Davidic kingdom. Okay? What are its purposes? Ano naman ang purpose? According to Genesis, chapter 12, 2-7, magiging great nation sila. Promise, inheritance. May land, may seed, and great nation. Yun po ang promise sa kanila. Okay? Dito po, sa rock na ito, o sa church na ito. Who are its leaders?
Jesus Christ, 12 apostles. So sila po, no, ang mga leader dito po sa the church upon the rock. How does one ceases to be a member? Paano mawala, matanggal yung kanilang membership? Not believing Jesus as what? Messiah. Messiah. So hindi din po atin ito. Okay? Wala tayo, di tayo kasama dito. Kasi like I said, mga Hudyo usually. At iba po ang gospel dito mga kapatid. Iba ang gospel kingdom po dito. Kaya wag nating i-claim yung Matthew 16:18 na applicable sa ating panahon ngayon. Hindi po mga kapatid. Wala tayong kinalaman dyan. Okay? So dito tayo sa pangatlo, the church which is His body. Spiritual church ito, spiritual. Hindi po nakikita. Tandaan natin, spiritual ito mga kapatid. Who are its members? Okay? All believers of the gospel of Christ. Amen? Kung nag-believe ka ngayon sa ginawa ni Kristo sa cross, automatic tayo na member dito. Okay? Tandaan po natin. How does one become a member? Ephesians 1:13, by believing the gospel. Yun po ang entry. By believing the gospel alone. Wala na pong iba. Okay? Pangatlo, what is the church called out from? Okay, from the world and darkness. Galing tayo sa sanlibutan. Doon tayo kinuha, no? Na-save tayo at gisipari tayo. What is its destination? Saan tayo papunta? Third heaven, present with the Lord. Okay? So, hindi kingdom ang promise sa atin. At hindi po kingdom ang pupuntahan natin. Kundi, third heaven. Iba doon kanina. Iba doon sa gospel kingdom kasi earthly sila. Atin, heavenly. Heavenly po tayo. What are its purposes? Okay, walang iba sa ating binasa. Okay, sa Ephesians, unto Him be glory in the church. Okay, so, yan, to glorify the head. To glorify the Lord Jesus Christ as our head. Who are its leaders? Wala pong iba. Colossians 1:18, Jesus Christ is the preeminence blood. Okay, so siya yung ating head. Okay, siya yung ating head. Siya ang ating leader. And pangpito, how does one ceases to be a member? Wala po. Hindi ka pwedeng ma-dismember dito. Once you are saved forever. You are saved eternally. You are secured eternally. Amen? That's good news mga kapatid. Kay doon sa church, upon the rock, pwedeng matanggal ang membership mo. Pero dito, hindi na po. Because you are secured, okay, by the blood of Jesus Christ. Amen. And then pang-apat, nag-start tayo last Sunday, mga kapatid. The local church. The local church. Who are its members? People who profess to have faith in Jesus Christ. Okay. To have faith in Jesus Christ. Okay. So lahat na nag-profess, na nag-believe sa gospel is na-save po mga kapatid. Okay. So dito tayo. So number 1, who are its members? People who profess to have faith in Jesus Christ. So if you say na nag-believe ka sa gospel, okay, nag-believe ka kay Jesus Christ as Savior, okay, pwede ka ma-member dito. Okay. Now, pangalawa, how does one become a member? Paano ma-member? Okay. So may dalawang bagay po. Okay, may mga churches talaga, Brad, na talaga ang kanilang way para ma-member is by water baptism. Okay? Water baptism. So that is our common practice na para ma-member ka sa local church, mag-undergo sa water baptism. At meron tayong pattern, Acts chapter 2 verse 41. Diba? Nakita natin ba? Na yung gibaptize sila, okay, tingnan natin kadali. Yung Acts chapter 2. Although ito, part pa ito sa kingdom gospel, pero transition period ito. Nung si Peter nag-preach, no, nag-preach si Peter, pero makita natin dito ang concept na itong mga taong ito, after gibaptized, okay, chapter number 2, verse number 41. 41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them
about 3,000 souls. So take note yung word dyan ba, they were added. Gidugang sila. Dinagdag sila. So, paano mo sabihin na gidagdag kung walang gidagdagan? So, pag sinabing gidagdag, meron na gidagdagan. Amen? So, meron nang nabaptize before sa 3,000. May mga member na before sa 3,000. After na-baptize ang 3,000, gidagdag sila. Nakuha ninyo? Doon sa nauna. Kaya ito yung concept na tinitingnan natin na sa local church, ang entry, how does one become a member sa church na ito kay local? By water baptism. Water baptism. Ang requirement, pero may mga churches na hindi ganito ang kanilang Okay? Hindi ganito ang kanilang paraan mamember. Pangalawa na paraan mamember sa isang local church. Number 2, by attesting their signature with a statement of faith or church covenant. Mag-signify sila na mag-agree ako sa church na ito, ano ang rules niya, tapos ano ang statement of faith. Ano yung statement of faith? Yung mga set of doctrines that we believe. Okay, we believe on Trinity, we believe on virgin birth of Christ, we believe on eternal security. Okay, nyo yung ating, Brad? Actually, church covenant yan. Church covenant. Iba yung statement of faith natin. Yung statement of faith, ano yung ating pinaniniwalaan sa Bible? We believe, number 1, example, we believe that the Bible is our final authority. Hindi po tradition, but Bible. Yun ang ibig sabihin, statement of faith. Okay? So yun po, dalawang paraan. May mga churches na kung ayaw nila sa water baptism para mamember ka sa local church, dito ka, number 2, attesting. Mo agree ako na ito ang aking pinaniniwalaan, i-adapt ko ang covenant ng church na ito. I-adapt ko, mag-agree ako na ito yung aking faith, articles of faith. Yun, ang local church. Paano maging member? So, pag nag-signature ka, nagpirma ka doon sa covenant na yon, nag-attest ka through your signature, that means willing ka mag-submit, willing ka mag-follow, at ito yung pinaniniwalaan mo. Nakuha natin? Okay? So, yun po mga kapatid. No? So, 2 choices sa ating local church. By water baptism, paano ka ma-member sa local church? Or number 2, by attesting their signature with a statement of faith or church covenant. Now, ginagawa natin sa na-baptize na before, same baptism at nag-confess siya na ganito ang kanyang salvation is transfer of membership. Basta as long proper ang kanyang baptism. Basta importante, nauna ang kanyang salvation before siya na-baptize. Kasi kahit na-baptize siya sa ibang church, the same Baptist, the same Bible Baptist, the same teaching, pero nauna ang baptism, na late ang salvation, wala pa rin. Because we believe invalid any baptism kung hindi ka sure sa salvation mo. Nakuha natin? Okay, kaya dapat nauna muna ang salvation bago ang baptism. Okay? So dito po mga kapatid, how does one become a member? Okay? Now, number 3, what is the church called out from? Saan ba galing ang mga dating member sa local church? O katulad po tayo doon sa the church, the body of Christ, katulad tayo doon, is we are from the lost world or darkness. Galing tayo sa mundo. Okay? Acts 28:18. Acts chapter 28. Okay? Verse number 18. Sorry, 26. 26:18. Sabi po dito, okay, salita po ito ng ating Panginoon, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them,
which are sanctified by faith, that is in me. Okay, so yun po mga kapatid, na ang purpose biro pong preaching is that to open their eyes, sabi ng Diyos, to turn them from darkness to light and from the power of Satan and to God. So dapat yun po matranslate, okay, from darkness to light, from power to Satan and to the power of God. So yan po, okay, ang background ng isang tao na saved, galing sa mundo, napakawalan sa pamagitan po ng gospel, mga kapatid. Okay, Ephesians 5:8, ano naman ang sabi ni Paul? Ephesians chapter 5, verse number 8. Chapter 5, verse 8. For ye were, sabi ni Paul, sometimes, that refers sa kanilang former state, kanilang former condition. Ye were sometimes, that means their past. Darkness, but now ye are light in the Lord. Walk as children of light. Amen? So si Paul, nag-quote niya yung kanilang former state na dati before sila na-save, they are under the power of Satan, they are under darkness. But now, sabi ni Paul, referring sa kanilang new state, okay, pagiging saved, ye are now light in the Lord, walk as children of light. So ang tao na unsaved pala, they are walking in darkness. Ang tao na saved, they are walking in light. Amen? Alright, so doon na po tayo, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse number 9. 1 Peter chapter 2, verse number 9. 1 Peter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Okay? Ano daw tayo nung una? Sabi ni Peter, we are in the darkness. We are called out. Take note that word. Called out of darkness into His marvelous light. Ano na tayo ngayon? Chosen generation. Ano na tayo ngayon? Royal priesthood. Ano na tayo ngayon? Holy nation. Ano pa? We are peculiar people. But before, ano tayo? Okay, darkness. We are called out of darkness. So maliwanag po, no? What is the church called out? Saan tayo galing? Okay, from the lost world. Okay, salamat din na tayo doon. What is its destination? Okay, now, not all are saved. Amen? Ito ang kaibahan. Unlike doon sa church, the body of Christ, lahat talaga doon saved. Subalit sa local church, hindi lahat. Possible may hindi saved. Possible may professing lang. Nagpa-profess lang, nag-claim lang na saved, pero in reality, hindi. Kaya di mo talaga masabi 100% sa local church, lahat saved. Kasi nga, minsan makita mo, walang fruit of the Spirit. Makita mo minsan, kapatid, walang Christ-likeness na makita mo. Katulad yan, ga-claim ka na saved ka, tapos wala simba-simba. Paano mo ma-prove na talagang andun yung Holy Spirit, nandun yung tunay na salvation kung wala ka ganong na magsimba? Na lahat ng mga saved sa Bible, may fellowship talaga. Amen? Kaya, paano mo masabi na lahat ligtas, lahat saved sa local church? Meron talaga, mga kapatid. Meron talaga yan. Hindi pwede mo sabihin 100%. Maliwanag ba? O, at dahil hindi lahat saved, hindi lahat pupunta ng heaven. Okay? O, Philippians 3:20. Anong sabi ni Paul, mga kapatid? Philippians chapter 3, verse number 20. For our conversation is in heaven. Conversation means our destiny. Our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior,
the Lord Jesus Christ. So take note, ang promise sa atin, we are looking for the Savior, the Lord Jesus Christ. We are not looking for the kingdom. Amen? So hindi po kingdom ating hanapin, but the Lord Jesus Christ. Saan tayo? Conversation natin is in heaven. 1 Thessalonians 4:16. 1 Thessalonians 4, verse number 16. Chapter 4, verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven, this is rapture, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall what? Rise first. Verse number 17. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Okay? So promise din ito sa body of Christ, and then promise din ito sa local church. Pareho tayo nito. Nag-expect tayo. Ito po yung rapture, the glorious coming of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, hindi po lahat dito ay ma-resurrect. Ang ma-resurrect dito, yung mga saved lang. Mga those who dead in the Lord, who dead in Christ. Sabi po ng Bible. Okay? Sabi niya, dead in Christ shall rise first, mga kapatid. Okay? So, make sure na save tayo po. Amen? Siguraduhin natin save tayo. Okay? And then, number 5, what are its purposes? Bakit may local church? Pastor, pwede naman siguro na walang local church. Total, member man ako sa, Brad? Body of Christ. Now, take note, Brad, ang body of Christ is spiritual. Ang local church, physical. Now, paano mo i-demonstrate, kapatid, ang Christian life mo kung wala kang local church? Amen? Kasi ang local church, demonstration ng body of Christ. The church, kay spiritual yun, invisible yun. Pero ma-demonstrate mo ang salvation mo doon sa local church. Kaya ganun ka-essential ang local church. Ganun ka-importante ang local church. Bakit? Number 1, for the perfecting of the saints. Hindi ito i-perfect ka, kundi i-equip ka. Doon ka, mga kapatid, magamit sa local church. Ma-perfect ka. Maka-feel work of the ministry. Doon ka magamit sa ministry. Kung anong potential mo, anong talents mo, doon ka gamitin ni Lord sa local church. Paano ka magamit doon sa body of Christ? Ka-invisible man yon. Pero dito sa local church, diyan ka mag-grow. Diyan ka gamitin ng Lord. Diyan i-channel ni Lord. Mga kapatid. Kaya di mo pwedeng i-separate, mga kapatid, ang body of Christ at saka local church. Kung importante mga kapatid, body of Christ, importante din po ang local church. Parang mag-doubt ka sa isang tao na sabihin niya, total save man ako, member man ako sa body of Christ kahit wala ng local church. Makasabi ka ba, tunay kayang save ito? Kasi sa lahat ng mga na-save, meron silang local church. The Church of Corinth, like I said, the Church of Philippi, lahat yan, Brad, mga church po yan. The Church of Thessalonica, the Church of Colossae, even, Brad, doon sa, Brad, sa Millennium, Millennium, yung tinatawag, 7 churches, sa Asia Minor, Pergamos, Thyatira. Ano pa? Ano pa yung ibang church? Laodicea. Yan, Brad, coming pa yan na church. Future pa yun na church. Yung 7 churches, doon yan, mga kapatid, mga local po yan. Ano pa? Edifying. Anong purpose ng local church? Edifying of the body of Christ. So doon ka ma-edify, doon ka ma-build up, doon ka ma-equip. Na kung wala kang local church, paano ka maka-fellowship? Kailangan natin ng fellowship. So, paano ka mag-grow kung wala kang local church? Sabihin nyo sa akin, meron bang Christian na nag-claim na Christian tapos walang simba-simba? I-compare mo ang Christian life niya, tingnan mo. Spiritual ba siya? Nagamit ba siya sa church, Brad? Nag-grow ba siya? Masabi mo talaga, Brad, hindi. Kasi doon ka sa local church, Brad, i-grow.
Doon ka sa local church, i-grow. Doon ka sa local church, gagamitin ng Diyos. Doon ka sa local church, i-bless ng Lord. Kasi sabi niya sa ating binasa, brad, unto Him be glory in the church. Ang glory ni church, ang glory ni Lord, nasa local church niya kunin. Oh. Now, paano mo? Itusan tayo, brad, na mag-offering. Kung wala kang local church, paano mo ma-fulfill? Paano sabihin ang Hebrews chapter 10, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together? Paano mo ma-demonstrate yan kung wala kang local church? Kaya maka-question ka sa isang tao, isang Christian, nagasabi niya, di na kailangan niyang local church na yan. Importante, save ako. Anytime, pag namatay ako, langit ako. Oo nga, brad, walang question. Pero anong klaseng Christian ka? Para kang iring nga laaw. Hello? Diyan ba tayo? Brad, importante ang local church. Importante talaga. Napaka-essential ang local church. Diyan tayo, brad, mag-grow. Diyan tayo i-bless ng Panginoon. I don't know, brad, kung mag-survive ko kung wala ko yung local church. I'm so glad may ginamit ang Panginoon. Maliit pa ako, may simbahan na ang tatay, nanay ko. Nung nag-high school ako, salamat. Noon kami sa Cagayan de Oro, drive ako, brad, ng pedicab, nakita ko, mission. House church lang, brad, kay subdivision. Maliit lang. Sabi ko, familiar sa akin yung kanta. When we all get to heaven, to God be the glory. Kasi siyempre, maliit ka pa, brad. Fundamental Baptist kasi kami. Fundamental, siyempre, halos similar lang ang kanta, brad. Himbok. So, familiar ko yung kanta. Sabi ko, parang familiar ito sa akin. Kasi nung nag-high school na, layo na ako sa parents, wala na rin ko naka-church, matagal na. Pero nung nakita ko yung mission house, parang familiar itong kanta. Pinuntahan ko doon. Sir, sabi ko, simbahan ba ito? Siya, oo, house church lang ito, brad. So, pwede ko makabisita dito, pastor, sa next Sunday. Oh, welcome, brad. Amen. Very, blessing. So, doon na-revive ako. Third year high school. 1993, mga kapatid. So, doon hanggang nadala ko si Pastor John, yung kapatid ko. Doon kami nag-umpisa. Na naging Bible Baptist. No? So, blessing, mga kapatid, of local church. No? Edifying of the body of Christ. Ano pa? Ano, mga kapatid? To what? Ang local church, dyan din po, i-discipline tayo. Na-remember nyo, Brad? Sabi niya, di ko bakot, nakalimutan ko yung verse, Matthew, na kung nagkasala yung kapatid mo, ikaw, puntahan mo siya. Kausapin mo. Kausapin mo siya. Kung hindi daw siya madala, magkuha ka ng isa. Magsama ka ng isa. Para 2 or 3, thy word shall be established. Kuha ka ng kasama, witness, na brad, ganito, ganyan. Tapos sabi ng Bible, nagdala ka na, tapos hindi pa rin siya, di pa rin siya naniniwala, sabi ng Bible, bring him to the church. Dalhin mo siya. Dalhin siya sa church. Kung ayaw pa niyang maniwala, despite na meron ng kasama, sinabihan na siya, Brad, itigil mo na yan. Hindi yan tama. Di pa rin siya. Sabi ng Bible, bring him to the church. Ano yan? Local church yan. Hindi yan invisible church. Hindi yan body of Christ. Kasi dalhin, sabi niya. At sabi, mag-decide ang church and consider him as what? Ano sabi? Nakalimutan ko na yung exact verse. Matthew ba yan? Parang Matthew. That is church discipline. Hello? That is church discipline. So, paano mo ma-exercise ang church discipline ba doon sa invisible church? Hindi man yun pwede. So, sa local church yun. Sa local church. Alright? Diyan pa tayo? Kaya mga kapatid, hindi pwede, Christian ka, magpinagusto ka. Hindi pwede. Now, meron tayong restriction. Ang Christian life is a life of boundaries. Meron tayong limitation. At kapag ka nag-step over tayo doon, of course, meron tayong disciplinary action. Ang local church, hindi pwede. Hindi tayo katulad na simbata, tapos lahat pwede nating gawin. Hindi po. Makikita mo, mga kapatid. No? Ang local church, meron silang program, meron silang meeting, daan. Ang local church, meron sila, nag-elect sila mga kapatid, nag-elect sila ng kanilang mga officers, which is the pastor and the deacon. So, visible po yan, mga kapatid. So, marami po function. Ano pa? Not only to edify,
believers. Ano pang function ng local church? Ano pang purpose? To evangelize the lost. Amen? Evangelize the lost. Trabaho yan ng local church. Ang mag-soul winning, ang mag-invite, ang mag-share ng gospel. Trabaho po yan ng local church. So, diyan po tayo, bad. Ang local church po, bad, ang sinabihan that we have the ministry of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Hello, amen? Oo. Kaya mahirap, mga kapatid, kung walang local church. Napaka-essential po ang local church. Okay? For fellowship, for, mga kapatid, edification. And of course, for, edifying, mga kapatid. Okay? So, yun po ang what is purposes of the church. Then, who are its leaders? Amen? Sino ang leader sa local church? Okay, deacons o pastor. Of course, pastor talaga ang pinaka, head. Of course, meron tayong mga deacon. 1 Timothy chapter 3, the office of the pastor and the office of the deacon. Pero may qualification before maging deacon. May qualification din ang asawa ng deacon. Nga hindi chismosa, sabi na, not slanderer. Basahin niyo po 1 Timothy. Diyan mga kapatid, hindi tayo basta-basta mag-elect lang ng deacon para lang magkaroon ng deacon. May qualification, pati asawa ng deacon. Amen? 1 Timothy, pasadahan lang po natin para at least alam ninyo mga kapatid. Ginaliso namin ito sa aming, mga kapatid. 1 Timothy chapter 3. So take note, to officers in the church, sa local church po mga kapatid. Verses 1 to 7, qualification po yan ng isang pastor. Verse 8, likewise must be the deacons. Be grave, not double tongue. Hindi doble istorya. Iba sa harap, iba sa talikod. Hindi yan. Double tongue ang tawag doon. Sunod, not giving too much wine. Hindi pala hubog dapat si deacon. Hindi mahilig sa tuba, hindi mahilig sa red horse. Amen? Ano pa? Not greedy of filthy lucre. Hindi bukhang pera. Hindi corrupt. Okay? Wala gapang hilabot sa kwarta sa simbahan. Amen? Not greedy of filthy lucre. Ano pa? Holding the mystery of the faith in pure conscience. And sabi ng verse 10, pag na-qualify ang deacon, sabi ng verse 10, and let this also first be proved. Dapat ma-prove muna ang mga deacon bago sila maging deacon. And then, let them use the office of a deacon, being found what? Blameless. So, dapat ang deacon, katulad ng pastor, blameless. Okay. 11, requirement sa kanilang asawa. Tingnan nyo po, anong klaseng asawa ang meron sa isang deacon? Even so, must their wives, anong qualification? Be grave. Sunod, not slanderer. Not slanderer. Ano na? Hindi pala butang-butang. Hindi pala gahimo-himo istorya. In short, way gamarites, way gatsismis. Sang hindi tuod, slanderer ang tawag doon. Sunod, sober. Next, ano pa dapat ang asawa ng deacon? Faithful in some things, in few things? No, in all things. Hello, amen? Ang asawa nila, faithful man. 12, let the deacons be the husband of one wife. Dapat lalaki ang deacon, isa lang ang misis. Rolling their children. Ginagiyahan nila ang kanyang mga anak, ang kanyang panimalay, and their own houses well. Okay. Verse number 13, for they that have used the office of the deacon will purchase to themselves a good degree and great boldness. And the faith which is in Christ Jesus. So maliwanag po, no? Hindi po basta-basta lang merong deacon sa church. May qualification po, pati asawa. So kung di ma-qualified, kahit si deacon qualified, kung ang misis disqualified, di pwede. Kasi dapat ba mag-match si misis kag si deacon bago maging deacon.
Okay? So maliwanag, amen? May requirements po mga kapatid sa Bible. Who are its leaders? Of course, sa local church may pastor, may deacon. Pero sa atin, di pa. Di pa man, Brad. Di pa nakadesign magkaroon tayo ng deacon. Kaya pa man. Number 7. How does one ceases to be a member? Paano matanggal ang membership sa local church? Ang kaibahan sa local church at sa body of Christ, Brad, sa body of Christ, walang tanggal-tanggal. Kahit forever doon, once na member ka, forever ka na. Kasi soul yun. Pero dito, possible matanggal ang membership ng isang member. Paano? Number 1, transfer of residency. Nakuha niyo, Brad? Kung mag-transfer na kayo, tapos tatagal kayo doon, maybe due to nature of work, may trabaho na kayo o nakapag-asawa na, taga doon. Katulad kay Sister Lorna, member dito dati, isang nanay. Ngayon, nasa Davao na, may bahay na doon, nakapag-asawa na. Tapos, may business na sa Davao. Doon na siya, pastor, doon na kami sa Davao. So, gilit-go natin. Sige, hanap ka ng church mo doon sa Davao. So, doon sila sa Mount Apo. I don't know kung ka-church pa. Malapit sa Ikulan. Kaya ang bahay niya, likod ng SM. So, ang simbahan, malapit lang. Mount Apo Baptist Church. Sister Lorna, kung na-remember yung Sister Lorna, isang nanay natin dito na naging member din. At marami ng mga dating member dito na nagsilipat na nasa ibang lugar na, sa Tibalog, may taga Santo Tomas, yung mga panis nung una, nandun na po mga kapatid, nandun na sa lugar nila, sa misis nila, at marami pa. May mga membro na nasa Cebu na, o ganon. So, di natin pwedeng mapigilan yan. Di natin pwedeng sabihin na forever ang kanilang membership. Like Ma'am Sherlyn Mastura, nasa Cebu na, Brad, nakapag-asawa. So, siyempre, ang kanilang membership, nawala na dito. Kaya hindi man pwede na member sila sa Cebu, member din dito. Hindi pwede. No? Isa lang ang membership. O, may isang local church ka. Kaya gilit-go natin. At least nagpaalam. So, paano? Paano matanggal? Paano mawala, Brad, ang membership sa local church? Number 1, transfer of residency. Yon. Di yan maiwasan. Kasi ang mga members, come and go lang yan. Okay? May madagdag, mayroong may alis, may mag-alis, may magdagdag naman na iba. Ganun talaga. Hindi mo masabi forever ang membership. Okay? Hindi. Lalo na pag mga member na transient, lalo na pag city, may mga young people, ma-member, eskwela dito, tapos taga Tibuli, taga ibang lugar, dito na save, dito na baptize. Pero pag uwi sa kanilang lugar, doon na sila. Like katulad yung kapatid ni Ginard Bad, yung mag-asawa nating na baptize, pero nandoon naman sila sa Lake Cebu, kaya doon ang kanilang bahay. So, di natin pwedeng mapigilan na, huwag lang kayong mag-alis. Dito lang kayo, di man pwede. So, pwede ba mawala? Okay? Intindihan natin? Amen. Pangalawa, di natin ito mapigilan. Kung ang transfer of membership, di natin mapigilan, lalo ng pangalawa. Tama? Sino makapigil niyan? Kahit si Donald Trump pa. Wala. So, of course, pag patay na, siyempre, patay na rin ang membership. Alangan, si Brother Ray, ipamember pa rin natin si Brother Ray. Wala naman si Brother Ray. Kuha nyo? Oo, pag patay na, so wala na. I-dismember na, automatic, wala na yung membership niya. Na-dissolve, kumbaga. Once mapatay ka, terminate na rin ang membership mo. Oh. So, yun ang kaibahan sa local church. Pwedeng mawala ang membership mo dito. Okay? Pag namatay na. Next, ito. Pangatlo. Ano, Brad? Basahin natin. Third, ready, go. Refusal to undergo church discipline. Ano yan? Halimbawa, nag-violate ka. Tapos medyo grievous yung kasalanan mo. Medyo may bigat ang ginawa mong violation. Tapos at stake ang pangalan ng church natin. So, of course, Brad, as a church, meron tayong church discipline. Okay? Gina-extend natin, ginagawa natin ito. Pero of course, ano yung forgiveness? Kapag ka ang membro nagkaroon ng kasalanan, ginawa talaga, deliberate, mga kapatid, willful, of course, kausapin natin, gano'n natin, na mag-undergo. Pero kung ayaw niya,
ayaw niya tanggapin, ayaw niyang aminin yung kasalanan niya, kahit obvious ang kasalanan niya, tapos ayaw niya mag-undergo ng church discipline, walang magawa ang church. Hindi man natin pwedeng itolerate ang mali. Amen? Hindi natin pwedeng itolerate ang kasalanan. Yes, ka-extend tayo ng forgiveness, pero dapat aminin ng yung tao na siya po ay nagkamali, nagkasala, at willing po siya na i-change yung kanyang pagkakamali. Pero kung i-decline niya, i-turn down niya, i-refuse niya, walang magagawa, mga kapatid. Meron talaga tayong church discipline. Church discipline. Amen? So, kung ayaw siya magpadisiplina kahit klaro na yung kasalanan, mga kapatid, walang magawa, mag-decide ang church to terminate his membership. Okay? To terminate his membership. So, yan po ang power po ng local church as a body. Butuhan, church, ito si kapatid, kinausap natin, si Dabihan, na mag-iwas na, i-stop na ang kanyang ginagawang masama, hindi tama, at magkaroon tayo ng public confession, o mag-apology, kumbaga. Pero ayaw ng isang tao, so walang magawa. So mag-decide ang church. Kung whether i-retain ang kanyang membership or hindi na po, mga kapatid, i-terminate ang kanyang membership. Okay? So salamat sa Panginoon. Meron naman mga tao na willing po mag-undergo. Pero meron nga, may isang young people tayo na nung una kinausap ko, ganito, ganyan. Kaya involved sa ganitong bagay. Ayaw. Napaka-pride pa. Galit pa. Ipuntahan pa namin ni Ma'am Vic, malayong lugar, yung lugar nila, sa ibang bayan. Kinausap ganito lang gawin mo. Ayaw. Nagpunta sa ibang church. Doon. Tapos nagpabaptize doon sa kabila. At ang rason niya, nagawa daw niya yung isang bagay kasi di pa daw siya saved. Imagine mo, di pa saved. Dito pa lang daan. Nag-Bible school ka for almost 4 years tapos di mo alam, di ka saved. Tapos idahilan mo lang na nagawa mong isang bagay kay di ka saved. Parang mahirap ata yung paniwalaan. So, rason lang. Ayaw niya mag-undergo. Sabi ko, mag-public confession ka. Kaya ginawa mo yan, tapos balaki ang expectation sa'yo. Kay Bible student ka pa. Ayaw. Mga kapatid. So, kahit maglipat ka pa ng ibang simbahan, kapatid, kung di mo nasitol ang problema mo sa local church, I believe di ka pa rin i-bless ni Lord. Lalo na pag hindi graceful exit ang pag-exit mo sa simbahan mo. Ako naniniwala ako na i-bless ka ni Lord kahit saang simbahan ka, kahit as long magpagamit ka, as long tama yung pag-exit mo sa church. Pero pag nag-alis ka sa isang simbahan dahil galit ka, umalis ka sa simbahan dahil ayaw mong magpadisiplina, kahit mag-active ka pa sa ibang church, I doubt, mga kapatid, kung i-bless ka ng Panginoon. Kasi dapat graceful ang iyong pag-exit sa isang local church. Usapin, maganda yung mag-alis ka man sa church, yung wala kang masamang loob, hindi ka takot, hindi ka ano. Amen? Hindi yung umalis ka sa church na may problema. Pangit po yun, mga kapatid. So, refusal to undergo church discipline. Pwedeng mawala, pwedeng ma-dissolve ang membership ng isang member sa local church. And, pang-apat, amen? Inactiveness. Inactiveness. At merong pamilya, pwedeng desisyonan natin, mga kapatid, matagal na. Last year pa, wala ka simba, puntahan namin, kaunsilan mo, huuho man, puntahan mo doon, mga kapatid. Sige lang, pastor. Next time, pastor. O kaya, busy kasi, pastor. Ganito, ganyan. So, masabi mo na talagang, lahat na counsel andun, pero hard-headed pa rin, hindi nakikinig. So, ano yan? Ang inactiveness mo, pagiging inactive mo, nagpapakita yan, number 1, na wala ka support sa local church mo. Number 2, hindi ka interested. Not willing ka magsunod sa local church mo. Nakuha nyo? Ang pagiging inactive mo.
So, ibig sabihin, hindi mo pinapahalagahan ang church mo at ang membership mo. Kasi kung tunay ka na Christian na may malasakit sa iyong spiritual life, ay dapat. Hindi mo i-neglect ang church life mo. Bigyan mo talaga ng emphasis ang church life mo. Kasi essential ang church life. Kahit ano ka kabisi, kahit ano ka hanap buhay mga kapatid, hindi mo pwedeng i-neglect ang church life mo every Sunday. Siguro, masabi natin, makonsider natin, sa isang buwan, maka-absent ka 2 beses. Pero yung 3 buwan, 5 buwan, 6 months, 1 year, parang mahirap na ata yun. Amen? Meron tayong nanay dito, bisitahan namin, puntahan. Oh. Balik tayo, sis. Simba tayo. Sige lang, pastor, Gapanukot kasi ako, pastor, sa mga nag-utang sa akon. Domingo lang ang time. Ganun ba? Wala ibang araw na pwede manukot, ha? Hanggang nabalitaan ko, naoperahan. Operahan daw. Kasakit ata sa Pinuntahan naman namin, balik-balikan. Balik tayo. Di namin mahagilap, Brad. Sabi ko, ito naoperahan. Dapat sana magbalik loob ka na sa Panginoon. Kasi kumbaga, second life na yan. Pinagaling ka na ni Lord. Galing sa sakit mo, dapat sana. Lord, reminder na siguro ito. Lord, ginapabalik mo na ako. Lord, salamat na binigyan mo ako ng chance na gumaling ang aking sugat or operation. Oh, wala pa rin. Until now, New Year na lang. Every time na mag-drop by kami, visitation, saan si mama mo? Ay, doon man, pastor, sa Sabi ko, sabihin mo, magsimba siya bukas. Opo, pastor. O, minsan, pagtanong, kumusta si mama mo? At yung misterya, matanong ko saan si Mrs. Ay, may nag-ano man to, pastor, may nag-agi dre. Gihagad man to. Ang problema kay nagmadyong. So, medyo masabi mo talaga bang ligtas ito? Kasi ako naniniwala ang tunay na saved kapatid, tunay na ligtas. Hindi po komportable na hindi siya magsimba. Hindi po siya komportable na nasa bahay lang siya sa tuwing may gathering sa simbahan. I believe mga kapatid, nagdaan man ako na makonsider ko backslider, yung walang simba-simba. Sige lang ko drive-drive nung una ng pedicab. Pero sa isip ko pa rin ba, pa rin yung isip ko, Sunday ngayon, dapat supposed to be, nasa church ako. Sunday ngayon, yung naalala ko, yung maliit pa kami, naga-Sunday school kami. Minsan pag sultiro ka na, Brad, malayo ka na. Pero nandun pa rin sa isip mo, until na narinig ko yung sa mission house na mayroong gakanta ng To God Be the Glory, parang, nakarinig ako ng mga song sa hymnal, doon ako nakarealize ko, Lord, time na talaga ito na tinatawag mo na ako, pabalikin mo na ako. Lord, magsimba ako next Sunday. Ganon. Meron talagang Holy Spirit, mga kapatid, na mag-bother sa'yo na wala kang peace of mind, pilitin mo man maging happy ka. Pero in reality, mga kapatid, hindi talaga. Yun talaga na experience ko, mga kapatid. Yun ang tunay na save talaga. Iba-bother ka niya. Kasi yun man ang Holy Spirit, mag-convict sa atin. Amen? Mag-convict. Kaya kung tunay kang save, mga kapatid, wala kang simba-simba, I doubt kung happy ka. Kasi ang real na Christian, Brad, hindi talaga happy na wala siyang ka-fellowship, na fellow believers. Hello, amen? Kaya dapat tayo, mga kapatid, inactiveness. Inactiveness is ground na matanggal, ma-terminate ang membership. Iglesia ni Cristo, Brad, dalawang Sunday ka lang. Malaman kasi nila yan. Pag monitor nila sa tithes mo, yung parang offering envelope nila, hindi man nabaliktad. Kasi magkuha kasi yan sila, mag-offering, ilagay sa sobre, tapos baliktad din yan. Yan? Malaman yan, mamonitor yan nila pag nagsimba. Kasi mamove yung kanilang nakapangalan na kasi yan. Rap Boy Banting. Nakalagay na yan doon. Pag monitor doon sa taga-monitor, wala si Rap Boy Banting. Absentee. Kayang iya nga natandog, iya nga blutangan ka tayo. Ang subri-subri.
ng monitor. O, bisitahan ka kaagad. O, puntahan ka. O kapatid, kumusta? Ba't wala ka sa pagtitipon natin? Dapat nandun tayo sa isang kawan, sa kawan ng Diyos. O, kapatid, ngayong Sunday, balik ka ngayong Sunday. O, pag sige-sige ka pa ba, pwede ka na i-terminate. O, absent ka pa, way ka pa nag-tights, tapos kagid balda ka. O, ganun po sila ang kanilang, sa local church po nila. Kaya dapat, hindi po tayo inactive. Okay? How does one ceases to be a member? So, ito po yon ang kaibahan sa local church. Sa local church. So, may kaibahan ba da? May diferensya ang body of Christ at saka ang local church. Ang body of Christ, lahat saved. Pero sa local church, hindi lahat saved. Sa body of Christ, hindi na mawala ang membership. Pero sa local church, pwedeng mawala ang membership. Yan po ang kaibahan. Okay? So, ibig sabihin ba na ay hindi na po mahalaga ang local. Importante ang local church. Importante. Kaya dyan tayo gagamitin ni Lord at dyan tayo mag-grow sa local church. So, naintindihan natin? So, I hope itong 4 churches, may idea na tayo. Amen? Na pwede na nating isa-isahin na hindi po isa ang church sa Bible. 4 po kaklase ang church sa Bible. Church in the wilderness, church upon the rock, church which is the body of Christ, and the local churches. Local churches, mga kapatid. Amen? Okay. Now, this time, proceed tayo sa another topic. Tapos na natin ang 4 churches, ngayon naman sa 4 gospel. So, dapat importante ibalik natin itong 4 gospels. So, 4 din ito, mga kapatid. Okay? Number 1, the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom. Number 2, the gospel of the grace of God after the cross, before the cross. This one naman, another gospel. And pang-4 is the everlasting gospel. Okay? Isa po, mga kapatid, isang gospel before the cross, after the cross, 3 po. 3 po doon ang napabilang. Okay? Sa church na yon. Okay. Now, okay. So, cross pa rin ang ating reference. Spokesperson sa mga churches na ito. Okay. Now, John the Baptist. Sunod. Okay. Mga kapatid, sino pa? Jesus Christ. Sunod, sino pa ang spokesperson sa the gospel of the kingdom? Okay. The 12 apostles. Okay, unahin natin si John the Baptist, Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Okay. Matthew chapter 3. Sila po, 3 po ang spokesperson sa gospel of the kingdom. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ano ang preaching ni John the Baptist? Is about repentance. Sapagkat sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Malapit na. Parating na ang kingdom kasi andyan na yung king nila, si Jesus Christ. Kaya sabi niya, for the kingdom of heaven is at hand. Ano ang preaching ni John? About kingdom gospel. Ano po yan? Ano ang content? Is at hand. Andyan na, malapit na. Kasi si Jesus Christ andyan na. So yun po. At hand means si Jesus Christ andyan na po. Gi-offer na ang kanilang king. Alright. Next. Okay, consistent po yan mga kapatid. Ang preaching po ni John the Baptist. Next, Jesus Christ. Chapter 4. Chapter 4. Chapter 4. Tandaan niyo po. Look at verse 17. From the time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand.
The same ba sila ba kay John the Baptist? The same rin do. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So kingdom pa rin, tapos kasama pa rin ang repentance sa preaching ni Jesus Christ. Verse 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching, take note, preaching the gospel of the kingdom. Ano ang kasama sa gospel of the kingdom? Healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So kasama po mga kapatid, sa gospel kingdom ang healing. Okay? All manner of diseases, mga signs and wonders. Yun po ba ang kaibahan sa gospel kingdom. Okay? So, healing and all manner of diseases. Now, chapter 10, verse 7. Chapter 10. Ito naman, 12 apostles. 12 apostles. Verse number 7. Matthew chapter 10, verse 7. And as ye go, okay, verse number 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So very consistent po ang kanilang preaching, Brad. The same pa rin, kingdom of heaven is at hand. At dito, sinabihan po ni Jesus Christ, ang 12 apostles, huwag silang pumunta sa mga Gentiles or sa mga Samaritan, huwag silang pumasok. Instead, but rather, sabi niya, go rather to the lost sheep of the house of Israel. At ang kanilang preaching is about the kingdom of heaven is at hand. Ano pa? Verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. So take note, kasama ang sa preaching of the kingdom, kasama po yung healing, cleansing, tapos casting out devils, i-cast out nila yung devil, mga evil spirit. Kasama pa, Brad, sa gospel kingdom, raise the dead. Buhayin nila yung mga patay. So tanong, yan ba ang ating preaching ngayon? Kailangan ba tayo mag-heal ng sick? Kailangan ba tayo mag-raise the dead? Okay? Wala na po. Mag-cleanse the lepers? May power ba tayong mag-cleanse ng lepers? Wala po. Amen? Kaya iba po ang gospel kingdom. Maliwanag po. Okay? So the gospel kingdom is about kingdom of heaven is at hand. Kingdom of heaven. So hindi po ito ang ating gospel. Amen? Klaro ba, Brad? Hindi ito ang gospel para sa atin. Okay? Ang gospel ni John the Baptist, ang gospel ni Jesus Christ na gi-preach. Okay? At ang gospel dito po sa book of Mark. Okay, may verse pa dito sa kay Jesus Christ. Mark 9:35. Mark 9:35. Mark chapter 9, verse number 35. Mark 9:35. And he sat down and called the 12, and saith unto them, if any man desire to be first, Mark 9:35. Yes. Desire to be first, the same shall be last, and all the servant of all. Parang iba yung ano. I'm sorry, Matthew pala. Mark ang aking binasa. Matthew 9:35. Kaya parang iba. 9:35, book of Matthew, not Mark. Mark 9:35. Matthew 9:35. Okay, ladies, pakibasa please. Ready? Go. Jesus went about all the cities and the villages, preaching the words of the laws, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among them. Amen. Okay.
So dito po mga kapatid, kita natin si Jesus Christ pa rin ito na nag-preach ng kingdom and then kasama ang mga healing of every sickness, every disease among the people. So pag hindi natin naintindihan ito, i-apply natin dito sa ating panahon. Kaya ngayon, kung napansin nyo, mga Pentecostal, ganun. Meron silang healing crusade. Nakita nyo? May mga laying of hands po sila. Nag-cast out sila in Jesus' name. Oh, meron sila, guys, speak in tongues sila. Kasi akala nila na itong gospel na ito ay applicable dito. So gilagay nila ang gospel kingdom, ang before the cross, gi-apply nila dito. Kaya ang tawag doon, perverted gospel. Pag ang gospel na before the cross, ilagay mo dito, perverted gospel. Pag ang gospel of grace, ilagay mo dito, that is also considered another gospel. Hello, nakuha niyo, Brad? So dapat ilagay mo siya kung saan. Ito, dito lang ito. Wala tayo dyan. Okay? Mga kapatid. Kaya pag hindi natin naintindihan, yun nga, i-claim natin na para sa atin. Ang gospel kingdom. Mag-healing tayo, kung ano pa gawin. Kaya akala natin, kasama pa yan sa ating preaching ngayon. So, yan ang kaibahan mga kapatid. Okay? Kaya dapat maintindihan natin, kaninong gospel ba ang para sa atin? Okay, maliwanag. Okay, may time pagkadali. O sige, proceed tayo sa pangalawa. So dito, sinong spokesperson sa gospel of the kingdom? John the Baptist, Jesus Christ, at saka the 12 apostles. 12 apostles. So sila po dito, consistent po ang kanilang message. The preaching of the kingdom is at hand. Okay? Now, okay. Ano po ito na kingdom? It is the literal kingdom that Christ is going to establish to the nation of Israel. So literal talaga. Pag literal, talagang may king. Meron silang king na coming. May king na mag-rule sa kanila. Sabi po ng Bible. At ito po ay mangyayari, mga kapatid, doon nga sa millennium. Itong gospel na ito, mangyayari ito. Itong kingdom na ito is doon po sa millennium mangyayari. So literal po ito na kingdom. Hindi ito spiritual, but literal to the nation of Israel. Alright. Okay, next. Okay. Proceed tayo sa pangalawa na gospel. The gospel of the grace of God. Anong kaibahan? Dito, tatlo ang spokesperson. Samantala, dito sa gospel of grace, isa lang. At siya po ay walang iba, si Apostle Paul. Amen? Si Apostle Paul. Siya po yung ating spokesperson sa ating panahon. Sapagkat sa kanya po, gi-channel ang gospel na ito. Romans 1:16. Romans 1:16. Okay? I believe na ano na natin ito before, nabasa na. Pero gusto ko lang na ma-refresh tayo. Chapter 1, verse 16. Anong sabi ni Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Take note, anong klaseng gospel ang gidala ni Paul? The gospel of Christ. At sabi po niya, ang kailangan lang po mga kapatid para ma-save ang mga tao is to believe. To believe it. That everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. To the Greek, mga Jewish people. Mga Gentile people. Chapter 2, verse 16. Chapter 2, verse 16. Mga lalaki, pakibasa please. Romans 2:16. Ready, go. Underline the word, according to my gospel. So tinawag ni Paul na ang gospel na dala niya is my gospel. Sapagkat ang gospel na ito ay kay Paul lang po.
Hindi po ito binigay sa ibang mga apostol. At hindi din niya nakuha sa ibang mga apostol, kundi direct pong binigay ng Diyos sa kanya. Kaya tinawag niya itong according to my gospel. Okay? So tandaan niyo po, my gospel. Acts 20:24. Doon po mga kapatid, una na kung saan ay gi-channel po kay Apostle Paul. Acts 20:24. Okay, once again, mga young people, lahat young people, pakibasa, verse 24. Ready? Read. Okay. Take note the word to testify the gospel of the grace of God. So dito po ay maliwanag, gi-specify pa ni Paul na ano po, anong klaseng gospel ang kanyang narinig, natanggap? The gospel of the grace of God. Okay? So gospel of the grace ang kanya pong natanggap ni Paul. Hindi po gospel of the kingdom. Gospel of the grace of God. So siya po ang giatasan, binigyan po ng mandate to testify the gospel of the grace of God. So anong klaseng gospel kay Paul, Brad? Gospel of the grace of God. Okay. Galatians 1:11. Galatians chapter 1 verse 11. Another verse. Yung sa Acts 20:24, i-underline yung word doon, the gospel of the grace of God. Mga nanay, please, lahat ng mga mothers, verse 11 and 12. Galatians chapter 1, verse 11 and 12. Okay? Galatians 1, chapter 1, 11 and 12. All mothers, ready? Read. Amen. So anong klase daw na gospel ang natanggap ni Paul? Hindi daw, not after man. Hindi galing sa tao, verse 11. Yung gipreach sa kanya. For I neither receive it. Hindi ko po natanggap. It of men. Hindi galing sa tao. Neither was I taught. Hindi din tinuro sa kanya o pinasa. But by the revelation of Jesus Christ. So, kaya yan ang kaibahan ba? Sa Gospel of Grace, direct kay Paul. Wala gipasa sa kanya, wala gipasa ng 12 apostles, wala gipasa ni John the Baptist, kundi direct kay Jesus, galing kay Jesus Christ, direct kay Apostle Paul. So siya lang po ang nakatanggap ng Gospel of Grace, hindi ang 12 apostle, only Apostle Paul. Amen? The Gospel of the grace of God. At tanong, ano yan? Anong klaseng gospel yan, Brad? Okay, ilagay nyo, Brad. Okay? Ilagay nyo po dyan sa Galatians, sa verse 1, chapter 1, verse 1 and 12, Brad, ilagay nyo po doon sa ibabaw ng Bible ninyo. 1 Corinthians 15. Oh. So, para makunik po ninyo. So, yan na po, mga kapatid. Chapter 15, verse 1 to 4. Verse 1 to 4. Okay? Sabi po ng verse 15, chapter 15, verse 1 to 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ito yung gospel na gi-preach ko sa inyo, which also ye have received, na hindi natanggap ninyo, and wherein you stand, pinanindigan ninyo, but which also ye are saved. Ito yung gospel na kaligtas sa inyo. If you keep in memory, nasa isip talaga niyo, what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, walang saysay ang gospel kung nag-believe sila in vain. Pero kung totoo silang nag-believe, sabi ng Bible, verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Take note,
ang gospel daw, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day, according to the scriptures. So twice po ginamit ni Paul, according to the scripture. Hindi po according sa kanya, but according to the scripture. So gideliver sa kanya, how that Christ died for our sins, and He was buried, and that on the third day, He rose from the dead. So that's the gospel, mga kapatid, na intended para sa ating panahon ngayon. Amen? Ito yung gospel na applicable sa atin. Wala na pong iba. Okay? Just believe the gospel, believing the gospel alone, that Jesus Christ, He died for our sins, and that He was buried, that on the third day, He rose from the dead. That is the gospel na makasave sa ating panahon ngayon. Whether you are Jew or Gentile. Amen. So, ayo po mga kapatid, na yan po ay maliwanag. It is the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. Dito po, sa kingdom, is going to be established to the nation of Israel. Ito mga kapatid, matatanggap pa lang nila. Future pa ito mga kapatid. Pero ito atin ngayon, present na. Kung mag-believe ka sa gospel ngayon, automatic masave. Ito sa kanila, coming pa. Doon pa rin ma-fulfill sa millennium. Kaya, kaibahan po. Wala na pong ibang paraan para ma-save. Napakasimple lang. Hindi ka na kailangang babaptize pa para matanggap mo ang gospel of the grace of God. Is only by believing the gospel. Amen? So, I hope maliwanag yan sa atin. Ano ang paraan para ma-save? Walang iba, by believing. Okay? So, ipagpatuloy natin. So, wag nating ilagay. Hindi pwede ito ilagay natin dito. Or ito ilagay natin dito. Hindi pwede. So, mga kapatid, ang gospel of the kingdom before the cross, doon before the cross. Sa ating panahon ngayon, ay walang iba. Ito pong gospel na pinasa, tinuro, binigay kay Apostle Paul, the gospel of the grace of God. Amen? So, salamat po. Napaka-simple po mga kapatid ang gospel na ating pananampatalayanan, no? Sumampalataya lamang tayo, manalig sa ginawa ni Kristo sa cross, and by believing mga kapatid, and magresulta po yan ng salvation of our soul. Amen? So, next Sunday, ipagpatuloy natin itong dalawa. Meron pang dalawa, another gospel and the everlasting gospel. Sino ang mga spokesperson? Sino ang spokesperson ng another gospel? At sino ang preacher, spokesperson ng everlasting gospel? Amen. Okay, so this time, tayo please. Shall we all stand? I hope meron tayong na-learn. Amen? Kaya balik tayo sa hapon para mag-learn pa tayo mga kapatid. Amen. Dear God, salamat Lord this afternoon. Salamat sa knowledge, salamat sa enjoyment, salamat Lord sa fellowship with